Hi guys! Samahan niyo ko ulit for today's video. Bale, kadugtong nga lang pala ito ng last mini vlog ko. Ilang minutes pa nga lang ang nakakalipas mula kanina pagdating ko galing Manila. So ayan, kahit nahihirapan, nakaupo si nanay. Kinakausap ko nga siya dyan na kailangan na namin pumunta na ospital. Kakatapos ko nga lang yan kumain at naghihintay ako ng mga reply ng mga kakilala ko dito sa barangay kung paano mag-request ng ambulansya. May nakausap nga ako na ibigay nga daw yung details ni nanay para makapag-request tapos bukas pa daw nila mapupuntahan. Pero hindi na ako makakapaghintay pa ng kinabukasan. Gusto ko ngayon na siya kunin ng ambulansya para maipunta na namin siya sa hospital. Kaya hayan, kasama ko si kuya ko, nagpa-drive nga kami sa bayaw ko para kausapin yung kilala ni tatay. Kaso nga lang nagkataon naman na walang tao sa bahay nila. Kaya dumiretso na lang yung bayaw ko sa bayan sa RHU. At buti na lang nagkataon na may available na driver at may available na ambulansya. Nakasakay na nga kami ni kuya dyan sa ambulansya at pauwi na kami para kunin si nanay. Hindi na ako nakapag-video sa RHU at palubat na rin yung cellphone ko. Nagchat din kasi sila ate ko at kuya ko at nagtatanong. Syempre nag-aalala din sila. At ayan, nandito na kami sa bahay bago ko naman iwanan si nanay kanina, nakabihis na siya, nakaready na din yung mga dadalhin kong gamit. Buti na nga lang nagkataon na nandyan yung isang pinsan namin, may kasama si kuya ko at saka yung driver ng ambulansya na magbuhat kay nanay. Medyo nahirapan nga kami isakay sa stretcher si nanay kasi iba yung pwesto ng katri nila. Ako nga ang umalalay sa legs ni nanay kasi hindi nila alam kung saan yung masakit. Malaking babae din kasi si nanay kaya talagang mabigat siya tapos mild stroke pa. Kitang-kita nga sa mukha ni nanay na talagang masakit kasi umiiyak talaga siya. Sabi ko nga sa kanya, pajamahan ko siya para hindi nakikita yung diaper niya pero ayaw niya, mainit daw. Kaya hinayaan ko na lang at ngayon lang naman kasi siya nagsuot ng diaper, hindi siguro siya komportable. May mabatong ang parte dito sa gilid ng bahay namin kaya kailangang buhatin yung stretcher. Nakaalalay nga ako dyan kay nanay kasi parang feeling ko malalaglag si nanay, wala kasing harang. Gusto pa nga sumama dyan ni tatay pero sabi ko huwag na, magpahinga na lang siya at matulog at kasama ko naman si kuya. Kahit nga naungit yan siya sa Tagalog, magagalitin, mahal na mahal niya yan si nanay, alagang-alaga niya. Sa Santo Niño Hospital na nga namin siya ipupunta sa Kamiling. Share naman kami magkakapatid sa mga gastos kaya doon na namin siya ipupunta. Abot-abot nga yung dasal ko dyan, sana nabugbog lang yung laman ni nanay at sana wag naman siyang nabalian. Pagdating nga namin dyan sa Santo Niño Hospital, hindi na ako nakapag-video kasi inasikaso agad si nanay. In-x-ray nga siya agad at si kuya nang nagbantay sa labas, hindi naman kami pwedeng pumasok sa loob. Sa mga oras na yan, umiiyak na talaga si nanay, hindi ko na nga lang siya na-videohan dahil siguro sa sobrang sakit. Pinainom ko na nga siya ng gamot na pain reliever kaso hindi siya umi-epekto kaya nag-request ako sa doktor na kung pwede yung ine-injection na lang. Saka pa nga lang siya kumalma, hindi na ako nakapag-video ng buong pangyayari sa ospital. Nakauwi din kami agad pero ginabi na rin kami. Hindi naman siya na-admit or na-confine kasi wala naman siya lagnat at wala naman siyang ibang nararamdaman kundi masakit lang talaga yung kanyang bewang at saka yung parting puwet niya. Niresitahan nga lang siya ng pain reliever at yung gamot niya para sa buto. Pinakita na rin agad sa akin yung result ng x-ray niya. May bali nga siya sa may bandang puwet yung buto doon. Sinabi na nga agad sa akin ng doktor na hindi na siya advisable operahan, hindi niya nakakayanin at marurupok na yung mga buto niya. Tapos mild stroke pa siya. Kaya ang magagawa lang pain reliever lang talaga. Kukontrolin lang yung pain tapos hihintayin na malasagan yung buto. Sa Tagalog, hihintayin na maghilom or malamanan yung bali niya. Sa makakapaglakad pa ba siya, malabo na, mag-wheelchair na lang siya. Pero sabi naman ng doktor, once na naghilom na yung kanyang bali, pwede pa naman siyang makausad-usad sa higaan nila kahit nakaupo lang. Kakayanin pa niyang humiga at bumangon pero yung pagtayo at paglakad talagang malabo na. Sa ngayon, kailangan niyang maalagaan mabuti at ingatan yung bali niya para maghilom agad.